Hello, ako si Camille at nandito ulit tayo ngayon sa Rabbit Heart at may guest ako ngayon, si Tonton, at ngayon babasahin namin ang isang problema ng lalaking may problema tungkol sa kanyang self-esteem. Ito, halos pag-graduate na ako at ngayon ko lang napansin ang problema kong ito. Ang baba ng self-esteem ko, hindi ko alam kung saan dapat humugot ng lakas ng loob. Hindi naman ako smart, funny, handsome, or athletic. At dahil doon, hindi ko pala kayang kumausap ng mga chicks. Isang beses, tinanong lang ako ng kaklase ko kung ano yung kinakain ko. Tapos, lumipas na ilang segundo, hindi ako nakasagot kahit gusto kong sumagot. Sabihin na natin makuha ko ng number ng type kong babae. Hindi ko pa rin alam gagawin ko. Parang nakuha ko na nga yung number. Ano ang susunod kong gagawin? Maski ikaw, Camille, nung nakita kita sa isip ko, gusto kitang kausapin. Pero hindi ko alam, parang walang lalabas sa bibig ko kapag kinakausap kita. Kung sakali man na makatext ko yung type ko, nangyayari lang isang tanong, isang sagot. Hindi ko mapahaba ng good night na lang yung makapagpapatigil ng usapan. Sana hindi mo naman ipapayo na just be yourself lang. So, this was sent by Baseless Boy. Bale, bago pala yan, gusto ko munang batiin si Arbon Geb, Tyrone Santella, Paul Evangelista, Izela Ayes, Nikki Jill, and Arian Alvarez. Thank you sa pag-listen sa Rabbit Heart. Medyo seryoso talaga yung usapan natin ngayon. So, tas natutuwa ako kasi ang daming nag-respond dun sa Facebook post ko about dito. So, yun nga, parang nilighten ko muna yung mood kasi ang daming ang parang medyo seryoso pa eh. Oo. At yun nga pala, si Tonton kasama ko ngayon. Hello, Tonton. Kamusta ka naman? Okay naman ako. Saya-saya nga ako dito. First time ko eh. So, yun gagawin namin ni Tonton. Babasahin namin lahat ng comments about dito. Tapos, bibigay namin yung opinion namin about dito. So, yun. Ang unang nagbigay ng kanyang opinion yung friend ko, si Bruce Comars. Sabi niya ganun, to establish true self-esteem, we must concentrate on our successes and forget about the failures and the negatives in our lives. Bago mo problemahin na hindi ka magka-chicks dahil sa low self-confidence mo, problemahin mo rin na kailangan mo din yan pag-graduate mo kung nasa college ka man. Face your fears, ika nga. Parang pag nasa klase ka, tapos may tanong yung professor mo, at natawag ka dahil mukhang hindi mo masasagot yung tanong niya, either wala kang sasabihin o mag-iimbento ka ng isasagot. Kung wala kang ginawa, sinabing buong period kang tatahimik sa upuan mo at medyo mapapahiya ka pa. Pero kung nakasagot ka kahit hindi tama, magiging active ka tapos magtataas ka na ng kamay kahit na hindi ka sure sa mga sagot mo. Ganyan din sa pag-approach ng babae. Kesa naman wala kang sabihin, mag-imbento ka na lang ng itatanong katulad ng, bakit ang pogi ko? O kaya, natutulog ba ang Diyos? Dahil once na matry mo yan, asahan mong sa second attempt mo, hindi ka nakakabahan o matatakot. Kaya siguro, hindi mo mapahaba yung conversation kasi hindi ka makakapag-converse ng maayos dahil kinakabahan ka, hence, hindi mo mailalabas ang tunay na ikaw, hence, pangit ka kausap. Insecurities can kill your self-esteem, pero tandaan mo na walang taong perfect. So, yan yung sinend ni Bruce Comars. Tapos, si Mark Clemente naman, yung colleague ko sa UST, sabi niya, sabihin mo dun sa may problema, isipin nilang niya na aagawin yung babae, nung lalaki, kapag hindi pa siya kumilos. Sabihin mo din pala sa center, pakinggan niya yung sayang ng parokya ni Edgar. Tapos, si Ate Casey, sabi niya ganun, gumamit daw ng Jose Manalo style at sabihin niya, hello miss. Tsaka sabi niya, 3 bote ng gin bulay, tapos chaser ng 6 ng boteng Red Horse. Ultimo pinakasumpang sekreto sa buhay pagsisigawan niya. Ayan. Tapos si Clarice Ancheta, I'll tell the guy, just be yourself dude. Yun nga, sabi nga niya, ayaw nga niya nun. So, sa panahon ngayon, it's very important to say what you mean and mean what you say. Nothing's wrong with getting real. If it won't work, there are lots of girls out there. For sure, there's really that someone who will be the exact fit for you.
Tapos si Nikay de Guzman, walang easy way to solve a low esteem issue. Deeply rooted pa yan on something, wag mo gawing motivation ultimately ang babae. Okay siya, na inspirasyon, pero kasi di ba yung if na-turn down siya, mas bagsak siya. So, dapat yung goal niya talaga more on self-improvement muna. Ayan, si Tina naman sabi niya, paano ako magpapayo? Kung ako mismo kailangan ko nito. Kailangan ko ng 50 kilong confidence level sa pagpo-perform. Yun nga daw yung kulang ko, sabi ng prof ko. Pero kung related to sa pag-approach ng tao, since parang kinalakihan na namin yun, parang laging nahiya ang chorba. Kumbaga habit na namin yun. Siguro bit by bit namin i-build up yun. Hindi naman pwedeng overnight. Feeling mo kasing pogi mo na si Ramon Bautista. Siguro bit by bit mag-approach siya ng mga tao. Siya muna makapag-usap ka nun. Tapos bit by bit, itry niyang siya yung gagawa ng flow ng conversation sa friends niya and stuff. Okay, tapos sabi ni Giselle, perhaps another way is by telling him the possible drawbacks or repercussions of having this attitude. It's like better late than never. Then si Andre, walang katapusang pick-up lines. Grabe ah. Ayos yun. Ayos ka dun. Okay, si Fritz naman, sabihin mo dun sa tao kung gusto talaga niya, may paraan. Kahit na mahihain siya, basta kung gusto niya ng isang tao, gagawa ng paraan para makilala siya. Or yung girl. Walang mangyayari kung di siya kikilos. Labanan ang pagiging korte. Tama. Ba't di niya simulan sa text? O kaya chat niya yung girl na yun. Kung nahihiya talaga, medyo okay na din yun. Tapos sabi ni Alvin, kung nahihiya siya, try niya uminom ng kape para lumakas ang loob niya. Dahil ang pag-inom ng kape ay nakakagising ng puso't isipan at nakakatanggal din ang pagkapahiya. Hindi ba, beer yun dapat? Kasi Oo nga eh. kakabahan ka lalo pag nagkape. Lalo na Oo pag nga. may gatas. Oo. Lalakasan ka ba? Parang, ewan ko ba, feeling ko kasi pag uminom ka ng kape din, kung papalpitate ka lang lalo ka lang kakabahan. Oo. Okay, then si Marlo naman, bili daw siya ng Seiko wallet. Dahil ito ang wallet, maswerte. Okay. Tapos si Prince Mao, madali lang naman sabihin, have more confidence, believe in yourself. Pero mahirap. Mahirap nga naman gawin yung taong pinagsasabihan mo. For example, isang madalas mong nakadahilan ng low self-esteem ay insecurities. Wala namang perfectong tao, pero kahit sabihin mo yung hindi mo may aalis ang kagustuhan ng taong maging perfecto. At dahil sa constant na paghangad sa perfecsyong hindi na maabot, ito ay nagdudulot ng low self-esteem. Actually, dapat inuna ko palang basahin yung kay Alfonso's, no? Alak, beer goggles help. Saka yung, kung low talaga yung self-esteem niya, use peer pressure. Hahaha, ang evil. Anyway, parang related kasi yun kay Alvin eh, no? Pero ang talagang feeling kong nag-sum up dun sa lahat ng comments is yung kay Prince. Kasi yun nga, parang sinasabi niya na, paano mo nga naman papataasin ng self-confidence ng isang tao kung sa sarili niya, parang yung mga physical pa lang na mga attributes niya, parang nagkakaproblema na siya. 'Di ba? Parang hindi mo rin basta masasabi na parang magbago agad siya, ganun. Parang hindi overnight thing yun, 'di ba? What do you think, Tonton? Sa akin naman, mas maganda siguro kung magano siya. Chat with friends first. Try niya muna makipag-start ng conversation with his friends. Para dahan-dahan, bit by bit, ma-build up niya yung self-confidence niya sa pagkausap sa mga ibang tao. At medyo try niya din pag medyo umangat na siya sa level ng sa friends niya, na okay na siya makapag-conversation or mag-build ng isang conversation. Try niya sa ibang tao, sa mga hindi naman niya kilala. So, pwede siya pumunta sa mga bars or sa mga hindi niya talaga tipong kilala mga tao. Sa mga labas. Yun, try niya. Dapat yung parang
kailangan may mga bagay tayong ginagawa sa buhay na may mga itatry tayong mga bagay na kahit sabihin mo kunwari, yung hindi mo to ginagawa before, tapos gagawin mo ngayon. For me, pagiging adventurous na yun, diba? Kasi you're trying out something new. Parang, kunwari, hindi ka talaga naglalalabas. Like, kunwari, tatambay lang with your friends. Tapos, magbe-build na kayo ng mga conversation, tapos mag-open kayo ng topic. Malaking bagay na yun, makaka-build na yun ng self-confidence mo. Kasi, at one way or another, may mapag-uusapan kayo ng mga friends mo na malalaman mo tungkol sa kanila at malalaman nila tungkol sa'yo. Tapos mas matatanggap mo yung sarili mo pagka, diba, you let yourself out there, diba? Oo. Tsaka kung sasabihin talaga, parehas tayo, face left point. Dati, introvert ako eh. Pero, nag-change ako, nag-iba ako ng pagmumukha ko. Lahat, as in, from head to toe, from yung pag-iisip ko, lahat iniba ko kasi feeling ko nga, sobrang bagsak ng self-esteem ko, nahihiya ako makipag-usap sa mga tao. Parang introvert talaga. So, try mo din mag-change ba muna. Change yourself. Wait lang, Tonton. Paano nangyari yun na parang napag-isipan mo na na mag-change ka ng ng itsura mo, ganun, from head to toe? Una, siguro, na-realize ko na bakit nga pala sobrang konti lang ng friends ko. Kumbaga, yung environment ko, konti lang yung nakakausap ko. Siguro hanggang family, then friends. Tapos, wala na. Wala akong acquaintances na pwedeng makausap, na hanggang kung pwede maging friends ko sila. So, sa akin naman, parang napag-isip-isipan ko na din na dapat kailangan ko na magbago kasi kahit pa paano in the future, kailangan ko din yan. So, when we are going out to the real world, yan na, lalabas na, kailangan makapal na mukha mo kasi kapal ni Man of Steel. Isang sampal mo, sasakit pa yung kamay mo sa pagsampal eh. Ganun nakakapal. Pero hindi naman sobrang kapal na tipong hampasin ka na lang kung ano, hindi naman yung ganun klase. Yung nasa respectable level lang. Tama, at saka parang may sinasabi ka rin tungkol sa parang hindi ka smart, hindi ka funny, handsome, or athletic. Kung ito yung mga problema mo, mga specific na bagay, edi pagtuunan mo to ng pansin, di ba? Parang yun nga, mag-ayos ka. Magtingin ka sa Google kung ano yung sa palagay mo na parang Usually naman when you're out there, meeting a lot of people, yung pagdating na rin sa kahit after work, diba? I mean, after school, pag gumraduate ka, you have to be very corporate, diba? Dapat marunong ka na mag-ayos ng sarili mo kasi, ipipresent mo yung sarili mo sa maraming tao at hindi pwedeng basta-basta lang na nakapambahay ka or whatever. Yun, doon magsisimula actually lahat yun. Kaya ako nasabi yun. Kasi doon mag-start yung confidence level mo. Tapos yung pagiging funny, ganyan. Siguro you just have to meet a lot of people din para matuto ka pagdating sa humor, I think. Or yung mga pick-up lines sa FB or sa net. Basahin mo. Tapos athletic. Edi try out some sports. Ganun. Athletic naman. Sa tingin ko, kahit sa bahay ka na mag-workout, okay yan. Huwag ka na maggastos ng maraming pera sa gym. Tama. Yung handsome naman, siguro, kung hindi ka handsome, try to look smart na lang. Yeah. So, dress properly, do your hygiene. Wag naman Do your hygiene. Oo, kasi baka malay mo, hindi naman siya, nakalimutan niya maligo. Ang ganda yung suot niya, pero medyo may curry siya. Pero ikaw ba, nung sinasabi mo na introvert ka, wala kang parang sense of fashion before? Masasabi mo ba yun? Masasabi ko yun kasi sa amin, sa school namin, dun sa college ko, corporate naman lahat kami. Kung sasabihin, wala naman kami fashion talaga. So, corporate attire lang talaga. So, it's long sleeves, necktie, tapos na. Everyday yun, 7 days a week. So, parang may uniform na kayo, hindi mo na kailangan talaga yung fashion.
Tapos hindi din ako lumalabas. Going out with friends, wala. Then, mostly kasi, ang nangyari kasi sa parents ko, yung dad ko nagka-stroke, so I have to take care of the family. So, talagang medyo kailangan kong bahay, school, ganun lang. So, eto, after graduating, after 2 years, okay, nakilala ko na kayo. Then, dun ko medyo na-realize ko na din after ko graduate na bawal yung medyo mahiyain ba. So, kailangan ko I have to try everything. So, except bars, hindi ako umiinom kasi. So, wag niyo na ako yayain. Kasi allergic din ako. So, walang kwenta. Baka mamaya mga tiyo, hospital niyo pa ako. Pero yun nga, ano nga ba itong sasabihin ko? Before, nung naging introvert ka, parang saan ka kumuha ng mga tips para mas ma-feel mo na you have to be confident and you have to let yourself out there? Siguro sa friends ko din. Nakakita ko fashionable man. Actually, ako yung introvert din sa friends ko. Ako yung hindi fashionable. Mga friends ko talaga kahit paano, maayos ang pagsusuot. Mukhang tao. Ako lang yung medyo mukhang garden. Tapos, sa kanila din ako kumukuha ng tips. Tapos, go Google it. WikiHow. WikiHow. Yeah. Ayun nga, ikaw, Faceless Void, ito, parang masasabi ko lang sa'yo, kung meron ka mga guys na friends, yun lang, parang kausapin mo sila at wag ka masyado palagi magfo-focus dun sa parang problema mo sa sarili mo. Kailangan mong mag-focus ka dun sa mga positive na bagay. Kasi kapag ka negative agad, parang yun talaga yung mangyayari. As in, yun yung magiging end na mangyayari talaga at the day. Kapag ka araw-araw ganyan yung iniisip mo, diba? So yun, pagdating naman sa babae, paano yun? Parang kapag ka makikipag-usap siya, I think tama yung sinabi ng isang friend ko dito na nag-comment diba? Parang huwag ka magfo-focus dun sa pangliligaw. Mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Kasi dun mabibuild lahat ng confidence level mo, diba? Pagka alam mo may mapuprove ka na sa sarili mo. Tama ba yun? Actually, hindi naman talaga sa pag-aaral Yun nga din isa kong pinapoint out madalas Pag, ano ba yung pinaka-point na masasabi mo, you are yourself na. Kung pagdating ba sa pera, kumikita ka ng 10 million a month, or 10 million a week, yun ba masasabi mo you have fulfilled something for yourself na pwede mo nang pagyabang sa ibang tao? Sa akin naman, sa tingin ko, kung sasabihin mo, ipabalance mo. Balance mo lang na kumikita ka at the same time, you're being yourself. Hindi ka pwede talaga na, kasi pag change mo your whole personality, sobrang hirap nun. Kasi hindi na ikaw yun Sasabihin ng ibang tao, baka, hey, you're just copying someone lang. Hindi ka naman yung tunay na yan So, ganun din. Parang ako din, just try to find yourself religiously or hingi ka ng payo sa parents mo. Kung nahiya ka sa parents mo, sa friends mo. Kung nahiya ka pa rin sa friends mo, sa pare. Hindi, pero actually, kung wala na nga, siguro nga, wala na siyang mahinga ng advice, kaya sa atin din siya lumapit. Kaya yun, parang ako naman kasi, ang masasabi ko lang din sa'yo, yun na may sinasabi ka about sa hindi mo alam kung paano mo ka-approach. Well, hindi naman lahat ng babae matataas din ng confidence level. You have to take note of that, na hindi lahat ng tao din talaga is, sa communication, inaral namin yan na hindi lahat ng, may mga communication styles tayo per bawat tao. Meron yung parang, I think meron passive, aggressive, meron din yung, actually sa ano din, diba? Sa, kay Joy, tinuro sa atin ni Joy yun. Yung, meron yung mga tao na mahiyain talaga, meron yung persuasive, meron din yung parang aggressive sila. Yung makikita mo talaga na magsasalita pa lang sila, ma-intimidate ka na. Yun lang yung kailangan mo na malaman. Parang, tapos yun, constant ang pag-adjust ng tao. Hindi naman, kunwari,
kapag kausap ko si Tonton, ganito ako makipag-usap, pwedeng mahiyain ako. Pwedeng pagkausap ko naman yung best friend ko, sobrang aggressive ko and persuasive. Parang ganun, di ba? So, kailangan mo lang mag-adjust dun sa communication styles. Pag kunwari, nakikipag-mingle ka with tao, hindi mo kailangan na parang yung kailangan palaging confident kapag kausap mo yung tao. Minsan mellow down, then parang minsan simple lang, ganyan, converse lang, Kumbaga, ganyan. parang unang gawin mo lang test the level of the water lang. Kung medyo mainit yung usapan, medyo mag-cool down ka naman. Oo, Kung medyo malamig, medyo iniitan mo naman. Ganun. Kumbaga, test the water. Ganun lang. hindi naman palaging kailangan na siguro namumblema ka dun sa pag-initiate ng conversation, pero hindi naman kasi kailangan na pagka mag-initiate ka ng conversation, iisipin na mayabang ka. Hindi palagi lahat ng conversation is yabangan. So, kunwari may girl ka na gustong kausapin, mag-isip ka ng topic. Yan, ang dami naman topic sa under the sun kaya yun, diba? Yun lang ang... Pwede nga yung tissue, mahabang usapan yung Oo, tissue. na parang alam mo, ang tissue na to, no? Siguro, ilan siguro... Ilang puno na putol sa isang tissue. O kaya, kausapin mo siya tungkol sa mga nilalaro mong games. Pero actually kasi babae, hindi sila ganun ka-interesado siguro sa gaming. Pero ako, sobrang interesado naman ako sa mga ganyan. Pero alam kong hindi lahat ng babae ganun. Baka mawirdohan pa sa'yo pagka sabi mo na, alam mo ba, nagdota ako nung isang araw, ganyan-ganyan. Syempre, hindi niya. Kaya yun, siguro kung pag-uusapan, ano bang mga topic ang pwede mo i-open pagdating sa Wag lang personal things. Wag lang yung personal things. Think of, sa tingin ko yung mga, anong ginagawa ng mga babae? Ganun. Shopping, dress, yung mga ganun. Parang medyo interested siya. Try to start the conversation, let her talk naman. Ganun. Try mo yung mga ganung style. Baka gumana. Kasi hindi mo masabi, you can never can tell. You can never can tell, di ba? Pero hindi naman hindi naman lahat ng babae ganun yung gusto nilang topic din. Pero pwede rin na basta lang basta maganda lang talaga yung ma-establish mo sa kanya ma-establish mo yung conversation lang. As in, mag-initiate ka. Yun na yung pinaka-okay siguro. Ayun. So, napakahaba ng episode na to. Mukhang hahatiin ko sa maraming parts. Thank you talaga guys sa pagkinig. I-like nyo lang yung Rabbit Heart page ko sa Facebook. And under construction pa yung website ko. So, just wait for it. Yun. And thank you Tonton sa pag-guest sa akin today. Sobrang nag-enjoy ako kaya napahaba ang usapan natin. Enjoy ako kasi ngayon lang ako nagkaroon ng kausap. Palagi na lang ako nagmumonolog, no? So, yan. Ikaw, meron ka bang last words kay Faceless Boy? Faceless Void, alam ko, nagdodota ka. Pero sana naman gamitin mo din yung mga skills niya. Marunong ka naman sana. Alam mo naman, kahit Faceless Void yan, napakapoging hero niyan. Kaya, make it into your advantage. Gawin mo siyang advantage mo. Huwag mong sasayangin yung pagkakataon. Parang ganun. Ano naman si Faceless Void, di ba? So, ikaw mag-initiate parati. Yun ang tandaan mo. Yan ang gawain ng isang Faceless Void. Pero, next time, wag na ng Faceless Void yung pangalan mo. Siyempre, baka next time, Omni Knight naman. Parang medyo pogi ba? Blondie. Wag naman yung parating, wag mo isipin yung sarili mo pangit. Kasi, the beauty is in the eye of the beholder. Tama. Ay, nako. So, yan guys, no? Thank you talaga ulit sa pagkinig. So, with that, see you again next episode. Bye, bye, bye.